Marami nga nag-e-enjoy sa malamig na panahon, kaya ang ilan nating mga kapuso nag-road trip patungong Tagaytay City kung saan mas lalo pang malamig. May ulat on the spot si Rida Reyes. Rida, ano na ang temperatura dyan sa Tagaytay? Yes, alam mo Marisa, mataas ang araw ngayon dito, tanghaling tapat, pero mas matindi pa rin ang lamig na nararamdaman dito sa Tagaytay City. At dahil nga dyan, ang ilan nating mga kababayan ay piniling pumasyal dito ngayong huling araw ng weekend. Pinaghalong mahangin at maginaw na panahon ang nararamdaman ngayon dito sa Tagaytay City, kung saan umabot sa 18 degrees Celsius ang temperatura ngayong umaga ayon sa Pag-asa. Bagamat malayo ito sa 10.4 degrees Celsius na naitala sa Baguio City ngayon ding araw, wala raw problema para sa mga kababayan nating dumagsa rito para maranasan ang malamig na panahon. Bagamat enjoy sa malamig na panahon, kanya-kanyang paraan pa rin sila para labanan ang matinding lamig. Balot na balot ang katawan ng sweater, bonnet, medyas, gloves at minsan daw dobleng pantalon. Habang iba naman, ini-enjoy ang paghigop ng mainit na sabaw ng bulalo na sikat din dito sa Tagaytay. Pero hindi lang local tourists ang napadayo rito, kundi maging ang mga dayuhan. Mabenta rin ang mga sariwang prutas na kaha-harvest lang daw at di lang mas mura, kundi pihadong mas matamis dahil alaga ng magandang temperatura. Hindi katulad ng Baguio, malayo, magastos itong Tagaytay. Malapit lang at talagang okay naman sa mga bata't malamig. Dobling jacket, ereo, doble ho. Hindi mo pwedeng hindi magdodoble. Talagang sobrang ginawo. Masakit ba sa kasukasuan? Ay, lalo't may rayuma, talagang talabo. Bakit kayo dito bumibili ng prutas sa Tagaytay? At least mura kasi at saka bagong pitas. Sariwa talaga. Oo. Maris, paliwanag pa rin ng Pag-asa, itong malamig na klima raw na ating nararamdaman ngayon ay dulot pa rin na umiiral na northeast monsoon o yung hanging amihan dito sa bansa. At magtatagal daw yan hanggang sa ikalawang linggo ng Pebrero. Maris? Nako, matagal-tagal pa at mukhang napakasarap talagang magbakasyon dyan. Pero nasabi ba ng Pag-asa kung ano yung lowest temperature na maaaring maabot, lalo na paggabi? Dahil madalas talagang mas lalamig pa yan paggabi, di ba, Rida? Maris, paiba-iba kasi itong temperature dito. Alam mo, ngayon nga, sa mga oras na ito, medyo mainit, uminit ng konti. Pero kanina lang, couple of hours ago lang, talagang malamig. Kaya hindi ko nga alam kung okay pa itong suot ko kanina talagang dinagdagan ko pa ng jacket, pero ngayon gusto ko nang tanggalin to isa ko. Pero mamayang hapon daw siguradong tataas pa rin yan. At ayon sa Pag-asa nga ay habang lumalapit nga yung katapusan yan, which is ngayong first or second week of February, mas lalo pa raw lalamig. Kaya sa mga kababayan natin na gusto pang umabol dito sa magandang panahon, punta na po dito sa Tagaytay. Rida, kumusta naman yung daloy ng trapiko? Kasi karaniwan, napakabigat talaga ng daloy ng trapiko papunta dyan sa Tagaytay. Lalo pat gaya nga ng sinabi mo, mas malapit yan, mas maraming nagbabakasyon dyan. Oo, Maris. Ang sikip, ito sa likod ko kanina, dito talagang usad pagong yung trapiko. Karamihan kasi sa kanila, nagpupunta dito malapit lang doon sa Picnic Grove tsaka doon sa Palace in the Sky. Yan yung pinakamataong lugar dito ngayon dahil mga public places yan. Kaya, syempre, okay naman na kahit na medyo masikip, sabi ng mga tao dito ay kaya daw nilang tiisin yan, basta lang daw ay malamig yung panahon. At yun naman daw yung pinunta nila dito Maris. Oo, konting pasensya lang. Total naman, malamig ang panahon, hindi init ang ulo nila. Maraming salamat, Rida Reyes.